Okay guys, ready na ako matulog. Mag-alas 9 na dito. Morning guys, and gising na ako. Si Lord na lang bahala sa ngayong araw na ito guys. At see you sa hospital. Gising na ako. Wala akong liquid na tinitake since after 12 midnight. Pero uminom ako ng gamot ko, diba sabi ko since 4 AM. Tapos ayun na, medyo balisa yung tulog ko. Kasi alam niyo naman, medyo may kaba-kaba. Nag-grocery din ako. Si Lord bahala. Wala tayong manilagay kahit ano sa mukha ko para ready na. Tinanggal ko na yung mga alahas ko. Pasensya na sa boses ko guys. Makulimlim yung araw na ito pero hindi siya maulan. Si Lord na lang bahala sa ngayong araw na ito guys. At natatapos din ito. So, this is it guys. And basta kaba ako pero kaya yan, kaya yan. I trust my doctors. Diba to? Si Yuano. At saka parang may ubo-ubo pa ako. Ayan, sabi ko kay Yuano, huwag siyang umiyak, huwag siyang mag-worry. Ayun, so tingnan natin kung ano today. Ayan, basta si Lord na lang bahala guys. See you sa hospital. Hello guys. Ayan, good afternoon and welcome back sa ating panibagong vlog. And ayan, medyo late na yung previous ko na vlog na napanood nyo. And gusto ko lang mag-update sa inyo na ngayon ay 1 week na po ako after my operation. So, medyo mabilis-bilis na po ako maglakad. And kahit pa paano, naginahinay pa rin. Kasi alam nyo naman. And medyo nag-a-adjust pa ako ngayon. And nagtatry para bumalik talaga yung 100% na energy natin. So, ayan guys, paano ko ba simulan? Gusto ko muna magpasalamat. Unang-una, syempre, kay Lord. Dahil talagang naging smooth ang lahat. And thank you talaga dahil kung hindi man sa mga prayers nyo, alam ko na yung prayers, isa talaga siya sa grabe. Yung ano ba, pag madami kang talagang prayer warriors, ang bilis. Pasensya na kayo guys kasi medyo may ubo-ubo ako. So okay lang yung magsalita ako, walang may pinagbawal yung doktor sa akin. Yung food ko for now, normal na guys, and nakakabanyo na ako since day 1 na umuwi kami dito. So far so good. Naging okay naman ang lahat-lahat guys. So kaya itong video na ito, ang gusto ko lang i-share sa inyo yung naging journey ko sa aking surgery, sa aking gallstones or updo. Guys, today is my 7th day na after akong maoperahan and medyo mabilis-bilis na tayong maglakad-lakad. I-compare mo before. Guys, kung makikita nyo sa video na yan, ason kasi na dumating na kami, nakaschedule ako 7, diba? 7 AM or 6:30 dapat andun na kami. And then by 7 AM, dapat okay na ako. Kasi iba ang nangyari. Ang nangyari guys is, diba nung nag-vlog ako, na tinest na ako. As long na fit ka na sa clearance, pwede ka namang bumalik the next day para operahan. So, salamat ulit kay Lord. Dahil nung time na tinitest ako, diba, nakaschedule na ako for 6:30, dapat andun na kami. So, yung unang vlog ko guys, kung alam nyo lang na kabado ako, and wala akong masyadong tulog. Plus, wala akong, syempre, bawal na tayong kumain. Pero, syempre, nagpapasalamat talaga ako kay Lord na fit lahat ng medical ko kasi itetest ka ulit yung blood test, may mga i-check sila sa'yo na syempre iba din sa compare sa mga nagpapa-blood test lang tayo ng normal, and in ultrasound ulit ako para to make sure na yung mga bato hindi sila nagkalat, no? Hindi sila nagkalat, to make sure na nandun lang sila sa abdo ko. Kasi sabi ni Doc, mahirap yung nagkalat na sila and hindi natin alam kung baka sumabay na sila palabas kasi yung iba maliit. Tapos hindi natin alam kung saan sila pumunta. Lumabas ba talaga sila o pumunta sila sa ibang organs mo. So, just to make sure, gusto namin yan na i-check ka muna lahat-lahat ulit sa loob ng katawan mo. Para, proceed tayo sa operasyon. Kasi mahirap yung sabi ni Doc,
na pag humiwala yung ibang bato, okay lang kung talagang sumama sila sa ihi mo. Pero kung hindi, mas delikado siya kung napunta pa sa ibang. Ganon nga sabi niya sa akin. Nung dumating na kami, alam na agad ng mga nurse doon, syempre na-inform na sila. Ang ayaw ko pa naman yung makabitan tayo ng IV. Ayan, yung aking video na yan. So na dumating na ako. Guys, napakabilis. Dinamitan na agad ako. Wala na akong panloob. Kinabitan na ako ng IV. Dahil yung anesthesiologist, darating siya. And hindi nyo guys ma-imagine kung kayo sa lugar ko, lalong-lalo nervyosa ako. Pero that time, I keep my faith lang talaga kay Lord. Na siya lang talaga sabi ko. Wala naman akong magagawa eh. This is it eh. Kumbaga ganun. At saka, yun pala no, kung andun ka na. Ganun kasi ako guys eh. Pag nandun ka na, andun ka na eh. No? Wala ka nang magagawa. Ang iniisip ko na lang is, di bale, pagdating ng mga alauna, 2:00, wala na, tapos na ito. Sabi ko, pero syempre, si Lord talaga ang bahala. Yun ang lagi kong inaano sa isip ko. At saka pinapakita ko sa anak ko, sa asawa ko, na strong ako. No? Kahit grabe yung takot ko, pero talagang andun talaga ang mahal na Panginoon at hindi ako pinapabayaan. Dahil yan sa mga prayers nyo. And ayoko guys, nung time na nasa hospital ako, sabi ko, ayoko maging emotional dito. Ayoko yung naiyak-iyak ako. Ayoko nang may ganun. Ayoko naman ganun. Kasi, kaya nga ako nagpipray. Kasi gusto kong maging matapang ako. So, ito na yung time eh. Ito na yung time, sabi ko, natatapangan ko yung sarili ko. Okay guys, baka nakikita niyo yung background ko. Pero never mind. Ayan, never mind. Kalat-kalat muna sa aking mga paligid dito. And ayun, yung sa video na yan guys, ayan na dumating na yung aking anesthesiologist and yung isang physician na doktor na siya yung nagsusulat and tapos na siya mag-investigate sa akin about my history. And syempre andyan yung dalawang nurse para lagyan ako ng mga antibiotics at saka yung ibang gamot. And ayun, tinatanong ako ni Doc that time. Taga-Ukraine po siya. And actually mag-asawa sila. Nasabi ko na sa inyo. And sobrang bait. Na-amaze ako sa kanya guys kasi grabe, ang galing mag-Nepali. Parang hindi siya taga-Ukraine. Parang hindi siya ibang nationality. Na magsalita siya ng Nepali. Grabe. Bilib na bilib ako. And sobra siyang napakalambing. And hindi ko pala alam, no, habang kinakausap niya ako, siguro, tinitingnan niya na yung katawan ko, and syempre, dahil payato tayo, and sabi niya, hindi yan problema, dahil nga mga Nepalese na nilalagyan ko ng mga anesthesia, ang lalaki, and minsan problema, mga ganun yung sinasabi niya sa akin, pero Mila, sabi niya, huwag kang mag-alala, you'll be fine, yan lagi ang sinasabi nila sa akin ni Doc, and wag kang mag-alala sa ganun. Kumbaga, you're in good hands. Yung mga ganun-ganun ba guys. And sobrang bait niya. And sobrang humble. Lalong-lalo na si Doc, yung surgeon na asawa niya. And si Dr. Manish. Sobrang thankful ako dahil grabe. And talagang ginawa nila yung best nila and yung trabaho talaga nila. Na inassure talaga nila ako na you're in safe hands and wala kang dapat ikabahala. Yung ganun ba. And ayun nga guys, in-interview ako, medyo kabado ako dyan at medyo mahina na talaga ako that time kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung mga ini-inject nila. Basta ayun, at tinitingnan ko rin dahil after nyan, dadali na talaga ako sa operation room. Kaya ayan guys, yung video ko, lahat ng makikita nyo, hindi na rin ako magsasalita ng mahaba na salita kasi gusto kong i-upload lahat ito na raw na makikita nyo without editings or ano. So, tinatakpan ko lang syempre yung mga image nila kasi hindi ako nag-ask ng permission. And of course, syempre, privacy din naman nila yon. So, kaya pagpasensyahan nyo. So, enjoy my vlog, guys! This is the
presentator. Season 7. I don't know what happened. What do you want to tell? Hi guys. Praise the Lord. Praise the Lord.